namin din as Execom, we just sworn in earlier. We're joined by the chair of the MMPA and also our chair sa Metro Manila Film Fest, Attorney Don Artes. We're also joined by the Mayor of Manila na siya pong hukup sa atin para sa pag-sponsor ng 50th Metro Manila Film Fest, si Dr. Mayora Hani Lacuna. And then din po ang 50-year-old Noel Fund Institution na siya po ang kinatawan, ang ina ng laging saklolo po natin, si Tita Boots Anson Roa and Attorney Rochelle, Executive Director of the Metro Manila Film Fest. Magandang hapon. Attorney Don will just give you the announcements. Yes. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating lahat. Na-mention po ni Noel na kanina po na karoon kami ng executive committee meeting kung saan pina-aprobahan po natin yung rules ng 2024 MMFF. Isa po sa napa-aprobahan, siguro bigyan ko po ng pagkakataon yung ating pong host city, which is the City of Manila. Nandito po si Mayor Hani Lacuna Pangan to give po a message po sa atin. Excited na po siya i-host ang 2024 Metro Manila Film Festival, which is ito po yung 50th edition po natin. Mayor Hani. Magandang hapon po sa inyo lahat. Gaya po ng banggit ni Chairman Howard Artes, very excited po ang City of Manila to host the 50th Metro Manila Film Fest 2024 edition kasi historically po sa Manila nagsimula ang Metro Manila Film Fest. Dati po known siya as the Manila Film Festival. So very excited na po kami to host it, and I told the Execom that Manila will be 110% in support of the coming Metro Manila Film Festival. Thank you. Nag-commit po si Mayora. Di ba po yung nakita niyo naman po yung sa Kamanaba area natin. Yun daw pong crowd during the parade ng 4 na cities, hihigitan pa ng City of Manila. Tama po, Mayora? Tama po yun. Gagawa po kami ng route na kung saan mas maraming makakakita. Definitely, dadaanan po namin ang Tondo. Doon po ang bulk po ng ating pong mga kababayan. So, yung sa mga matataong lugar, doon po natin idadaan yung Parade of Stars. And gaya po ng pagkasunduan ng Execom, ito po ay gaganapin ng linggo para po mas marami po makakita ng parade, makasaksi ng parade. I think, pwede ko na ba sabihin yung date? December 15 po yung target date kung kailan gagawin yung Parade of Stars sa hapon po. So, ayun po, excited na po kami. Salamat, Mayora. Anyway, siguro i-ano ko na lang din, i-discuss ko briefly yung sa rules natin ng 2024 MMFF. Una po ay 8 entries pa rin po ang ating pong pipiliin. Pero may provision po sa rules kasi po may nagtanong bakit hindi gawin 10 tulad ng nakaraan. Ang napagdesisyonan po ay 8 pa rin ang piliin. Pero kung sakali po na maraming magagandang entries na sa palagay po ng selection committee, upon recommendation ng selection committee, and subject to the approval ng Execom, pwede naman daw po gawin hanggang 10. Yan din po ay sabi nga namin, subject din po, nandito po ang mga taga-SEA. Last year kasi almost 800 cinemas tayo. So pipilitin daw po nila na maka 900 cinemas na open para sa MMFF. So kung mangyayari po yan, yung dalawang factors na yan, na mas maraming sinihan na magbubukas at magaganda po yung entries, pwede naman po natin expand yung official entries to 10.
Ganun pa rin po, 4 na scripts po ang pipiliin. Maya ipipresent namin yung calendar of activities. And then 4 po ang scripts na pipiliin, 4 din po ang finished film. Isa rin po sa pagbabago sa rules. Dati po pinagbabawal natin yung product placement, meaning during the movie ay nag-endorse ng produkto. Ito po ay papayagan natin, limited. Ito po ay bilang tulong na rin po sa mga producers dahil alam naman po natin malaki ang cost ng production ngayon. Tapos wala naman pong kasiguraduhan kung kikita ang isang pelikula. So yung mga additional po na opportunity na makakuha ng sponsors na makakabawas sa gastos ng pelikula ay ating papayagan. Again, on a limited lang po, exposure. I-discuss po namin sa producers yung mechanics dito po pag-aalaw natin ng product placement. For quite some time, pinagbabawal po natin yan under our rules. Pero this year po, bilang tulong at suporta sa mga producers ay yan po ay papayagan po natin. Marami rin po tayong activities na inilalaan para po in preparation. Ito rin po yung dahilan kung bakit hindi na po tayo nag-Summer Film Festival para po mag-concentrate sa December na 50th po natin. At dito po nga po sa mga activities leading to the 50th edition natin sa December 2024. Una na po dyan yung project po natin together with FDCP, Mobile Fund, and SEAM. Ito po yung sinisikwenta ng FDCP na mag-feature po ng mga MMFF classic movies. Ito po ay ipapalabas natin sa mga selected cinemas nationwide. May mga nakausap na po tayong mga producers na willing pong pahiram ng kanilang pelikula para po maipalabas sa iba't ibang akong sinihan at ang bayad lang po ay 50 pesos. Meron din daw po bayad po na entrance fee sa sinihan ay 50 pesos lamang. Meron din daw po maraming pelikula na nasa vault na ng FDCP. Kailangan lang po daw na humingi kami ng authority sa mga producers para po maipalabas itong mga pelikulang ito. Ito po ay para ipakita na sa loob po ng 50 taon ng MMFF ay nakapag-produce po tayo ng mga dekalidad na pelikula na maipagmalaki po natin. Pangalawa po na activity ay yung pong Student Short Film Caravan. Ito po ay natigil dahil sa pandemya kung saan nagtuturo po tayo ng kung paano gumawa ng short film ang mga estudyante. Nakapag-hold na po tayo ng 3 sessions ito. At meron pong isa doon na participant na nanalo na ng international competition. Meron naman po iba na hire ng mga production company. So, ibabalik po natin yan. Ganon din po, kasama po dito yung Student Short Film Competition. Kung matatandaan nyo, before pandemic, bago ipalabas yung feature film, meron pong 5-minute na short film na isinasama tayo doon, ipinipare. So, ibabalik po natin yan. Kasama po sa premyo, nagkaroon ng Student Short Film Festival natin. Nagkaroon po tayo ng tie-up sa isang film institute sa China na mag-i-sponsor po sila ngayon pa lang pong taon na to ng 3 pong estudyante na bibigyan po nila ng certificate course sa China na para turuan mo ng short film mula sa iba't ibang bansa po. Tuturuan nila, gagawin silang isang team with the end view of making one short film na collaborative na effort ng iba't ibang bansa. So,
yung calendar of activities natin, Attorney Rochelle. May copy naman na po yata kayo. Kita, baka gusto mo discuss calendar of activities natin. Maraming salamat, Attorney, and thank you very much, Attorney, for inviting me to this press con also as part of the EXICOM and as chairman of Oil Fund na nagsa-celebrate din po ng 50th year para pong isang puso yata ang pinanggalingan ng Oil Fund sa MMFF at upon the initiative of former President Joseph Estrada. Ito po yung 2024 MMFF Festival calendar at mga guidelines. Ang deadline for submission of the letter of intent o pagkataon sa mga producers na mag-a-apply not later than 5 p.m. of May 15, 2024, on Wednesday. Not later than 5 p.m. of May 15, 2024. As regards scripts, submission of scripts and other required documents, soft copy and 10 hard copies, not later than 5 p.m. of June 14, 2024. June 14, 2024. Ang announcement naman po ng unang first 4 official script entries ay July 1, 2024. Ito po yung mapipiling 4 sa mga magpapasok po ng kanilang mga scripts. And ito po mapipiling 4 na ito ay automatically pasok na dun sa 8. Wala, yes. Dun sa 8 na mapapasok. Submission of finished film based on script submission not later than 5 p.m. of September 30, 2024. September 30, 2024. As regards finished films naman po, ang deadline for submission nitong mga finished film entries na ito, together with other required documents, including the official trailer, clippings, and behind-the-scenes snippets, not later than 5 p.m. of September 30, 2024. Ang announcement po of the next 4 official finished film entries will be on October 15, 2024. Ang Parade of Stars po ay nai-anunsyo na po ni Mayor kanina. Ulitin lamang po namin. December 15, 2024, Sunday, City of Manila. Ang liikutan na po. Ang showing po ng official entries ay December 25, Wednesday, up to January 7, 2025, Tuesday. Ang awards night naman po ay gaganapin sa December 27, 2024, Friday, sa Metropolitan Theatre sa Manila. So, yan po yung ating calendar of activities. Magpapatawag na rin po kami ng producers meeting to announce ito po dahil alam naman po natin na yung pong success din ng ating Metro Manila Film Festival ay nakadepende doon sa mga isasubmit na entry sa atin. Kami po, kanina nag-uusap na po kami. Excited kami at the same time medyo nervyos dahil doon po sa success ng 2023 MMFF, dapat po mas mahigitan natin makapag-offer po tayo ng better films at better box office results. So, with that, kailangan po namin din ang tulong ninyo sa mga kaibigan natin sa press para po ma-promote ng maayos ito po 2024 MMFF na 50th edition po natin. So, golden. Yes. Kaya excited kami si Mayora as ating Mayora Honey as ating host. Kami po kasama sa MMFF. Asahan po ninyo na gagawin namin yung aming tungkulin
para makapag-offer po tayo na mas magandang 2024 MMFF. So, alright, any questions? We'll take questions from the floor, the most senior of whom, Kuya Lar. So, gano'n po talaga yung when it comes to bigness compared to the past festival since this is the 50th year of the festival. Ano po, gano'n po ba talaga kalaki? Well, in terms of laki, if we're talking about box office record, naka 1.2 billion po tayo last year, including yung extension. So, kung yan po yung pagbabasihan natin, kung sasabihin natin mas malaki, dapat po ma-exceed natin. So, we're hoping po na meron po tayong magagandang pelikula na mai-offer na papatok din po sa ating mga manonood para po ma-reach din natin yan. Plus, yun nga po, yung commitment ng SEAP na magkaroon ng mas maraming sinihan kasi para mas marami din po ma-accommodate na mga manonood. Plus, yung pong ating mga promotions through our marketing committee. Kung natatandaan nyo, pinagamit po natin yung mga lamppost natin sa EDSA para i-promote yung MMFF. Mas nadagdagan pa po yan dahil may ilagay pa po tayong may or nasa 3,000 po yata na lamppost sa C5, sa Quezon Avenue, Commonwealth, at Ross Boulevard na pagagamit din po natin in terms of nalagyan ng mga posters or tarpaulins na para ma-promote. Yan po yung pong ating parade. Pinapangako naman po ang Mayor Hani na mas bobonggahan pa po natin, mas maraming crowd. So talagang paingayin po natin ito para maging successful din po yung 2024 MMFF na kung hindi man po natin lagpasan, at least ma-match natin yung 2023. So, kakausapin niyo rin po ba yung bagong tatag na organization ng producers yung IPOP, yung Entertainment Producers Organization of the Philippines? Yes, naka-receive na rin po ako ng notice na anytime soon courtesy call sila. Siguro i-schedule, matter of scheduling lamang po kasi nag-holiday. So definitely we'll reach out to them. At hindi naman po sa kanila, kundi sa lahat po ng producers. Magpapatawag po tayo ng producers meeting para po mailatag sa kanila yung rules, ma-discuss ito sa kanila, pati po yung calendar of activities para alam po nila kung kailan po yung mga deadlines ng mga submissions po natin. Mayora, bukod po sa tondo, saan niyo pa nakikita pwedeng dumaan yung parada? Sa may Liberisa po, sa Merino, sa Sampaloc area, alam naman po niyo na ang Manila ang pinaka most densely populated city sa buong mundo. So definitely po maglalabasan ng mga tao sa lungsod ng Maynila. Possible po ba, since Manila ang host, possible po ba na yung bukod sa pagiging venue ng awards night, possible ba na yung Metropolitan Theater gawin din parang sinihan na for the festival tapos mas mura yung yung bayad sa ticket? Maaari po natin kausapin ng NCCA at saka ng NHCP para mapagbigyan po tayo dyan. Maganda po idea. Thank you po. Yeah, go. Sir, after nung 2023 MMFF, the success, ano po yung mga nakita nyo na, ano yung take-away nyo na dapat at mga hindi dapat pala na gawin for this coming 2024 na mga MMFF? Siguro yung mga lessons na natutunan natin na
medyo sa aming palagay, medyo iba yung demographics ng mga nanonood. Yung mga pelikula po kasi natin, wala masyadong pambata. So nakita po natin na mas nasa higher class yung mga nanonood. Pero ang kagandahan po noon, yun po sila po yung nakapanood ng tatlong pelikula. Kasi makikita niyo sa social media yung mga comments na, uy, ganito na karami na panood ko, nakadalawa na ako, nakatatlo na ako. Yung iba as many as 5 na panood. So, sila po yung may pambayad na sa sine, pambili ng ticket. At makikita po natin yung mga nakapost po ng mga pila. Makikita po natin yung more on kabataan, mag-asawa, yung mga ganun po. Wala masyadong bata. So, ibig sabihin po, may market din po for that kind of moviegoers. Siguro po, ang ano namin is para mas maging successful ito. Aside from that market segment, mas maganda rin po na makasama pa rin yung pong family. Magkaroon tayo ng pelikula na pampamilya para mas lumaki pa po yung sales. Siguro isa din po sa aming natutunan yung pong, di ba po tayo, bawal po yung magsisingit ka sa middle, meaning kung movie A ang palabas dito sa movie nito, bawal palitan in the middle. Pero ito po, this time, pinayagan namin na sa gabi, after ng regular showing, pinayagan po namin na mag-extend. Yes, yung mga midnight screening. Pero pinayagan din po namin na ibang movie ang ipalabas. So, yan po ay nakatulong, especially doon sa mga movies na may demand, na makater yung moviegoers without removing yung originally nakaschedule doon sa theater na yon. So, masasabi namin walang first day, last day na mga pelikula at wala pong nasiro. All throughout the festival period, wala pong pelikula na makakapagsabi na wala na silang sinihan. Maaaring limited pero hindi completely nawala. So, yan po yung mga pwede pang i-innovate, mas pagandahin mo yung mga policies na gano'n na I think will help contribute doon sa mas maging successful ito 2020. Will you consider po yung sinasabi kasi nila na parang effective, nakita niyo po ba yung effectivity nga daw na kapag mga sikat talaga or may mga names talaga, yung mga lead stars ng mga movies talagang pinapasok. And then second, mas nag-workout po ba yung 10 movies than before na 6 or 8 movies lang tayo? Well, yung pong kasing big names na included doon sa movie, call po yan kasi ng producers. Pero hindi naman po natin masasabi na yun lang yung factor sa pagiging successful. Like yung naging best picture natin na Firefly, hindi naman po natin masasabi na sobrang big stars noong pelikula, same with Comborsa. Di ba po? Pero just the same, kumita naman sila at naging successful naman po sila. Factor din po siguro yun, pero hindi ibig sabihin na or guarantee ng success. Nasa kalidad pa rin po ng pelikula and kung magugustuhan po ng moviegoers. So, call po yan ng producers and hopefully po, kami po ay maapila sa mga producers to come up with better films for the 2024 MMFF. Yung 10 po na movies. 10, as I've said, sa ngayon po, 8 po yung ating Sa wala na lang. pipiliin. Pero kung sakali po na dalawang factors na one, marami talagang magagandang pelikula na sa tingin namin ay dapat pong makasama. Pwede po nating idagdagan na gawing 10. At depende po kung makakapagdagdag ng sinihan
saya po para po ma-accommodate dito. Kasi nahirapan din po talaga kami, ang aming playdate committee. Yung pagbabalansi po kasi ng dami ng sinihan. Medyo mahirap po yan sa amin. So may challenge din po pag mas maraming pelikula yung pipiliin. As I've said, ayaw po namin na mawalan ng pelikula, ng sinihan, ang lahat ng pelikula. We would like to accommodate them and give them a chance na mapanood ng kanilang ng mga moviegoers yung lahat ng pelikula. Lahat na po. Tuloy pa rin yung Manila International Film. Yes, tuloy pa rin po. In fact, may tuloy-tuloy naman po yung aming pakikipag-usap sa organizer po ng Manila International Film Festival. In fact, ang usapan nga po namin nung nakaraang araw ay dapat sabayan na nila yung promotion, yung mga activities itong 2024 para mas maging successful din po. In fact, di-discuss din po namin yan sa mga producers dahil gusto na rin po namin incorporate sa rules yun pong MIFF na pag kayo ay sumali, expect nyo na sasama kayo sa MIFF sa Los Angeles. Thank you po. Okay. Hi, good Yes, ma'am. afternoon. Kay Mayor Lacuna. Hi, Mayor. You mentioned the coverage of the parade. Yes po. Pero kung i-include nyo yung Leverisa and then all the way to Tondo, where will it start and where will it end? Ma'am, gagawa pa lang po kami ng possible route. May mga requirements lang po ang MMDA. They will also have to check yung napili po namin. Pero ang magiging, ang sabi po ni Chairman, dapat po kung saan kami magsa-start, meron ng staging area doon. Kasi doon na rin po gagawin yung mga floats a day prior to the actual parade. And then probably we would end up malapit na sa Metropolitan Theater kasi doon naman po talaga yung awards night na din. So, ipipresent pa po namin yung pinakamagandang route po sa kala Chairman. Marina, From Inquirer po. Matanong ko lang po, Mayor, kasi first time po namin na-meet yung pong host na si P pag nagpa-press con. Gaano po ka-important sa inyo itong pag-host ng MMFF? 50. Very important po kasi sa amin po nagsimula talaga. Inako na talaga. Inako na eh. Inako na. Sa Manila po kasi yung very first film festival, formerly known as the Manila Film Festival. Kaya, syempre very historic po. And of course, talagang kinakapitalize namin yung pagiging historical and cultural hub ng Manila. So, and I think na-mention din na sa Metropolitan Theater din po yata naganap yung very first awards night. So, doon din po 50 gagawin. years ago. Yes po. So, meron pa rin po bang mga similar events sa Manila na in the future, mga film festivals and Meron po sa June, may Manila Film Festival po kami. That's part of the Araw ng Manila activities namin. But short film lang po. Ng mga students po from different universities and colleges po sa Manila and all other parts ng You announced it last year. Yes. And there were po for the filmmakers, makakatulong po dito. So, thank you po. Tapos, Chairman, tanong ko, so klaruin ko lang, Chairman, so the number of film festival entries this year will be dependent on sa kung may mga magagandang submissions and kung mas marami pong mapoprovide na cinemas po yung tama po ba? Tama. Yan, ang pagbabasihan po namin dyan ay yung recommendation ng selection committee. Kasi po last time, ganun din po ang nangyari. Talagang 8 lang naman po talaga ang nasa rules namin. Pero after po na isubmit yung I think 36 or 34 or 36 finished films, diba? Nakapili na po kasi kami ng 4 script entries. So 4 na lang po talaga yung pipili sa finished films. Pero dahil 34 or 36 entries na finished film ang pinasok, nahirapan po talaga yung selection committee. At yung diferensya po noong 7, 8, 9, 10 I think, or 7, 8, 9, 10,
masyado pong close eh. So, sila Sir Jesse Ercito, na siyang head at the time ng selection committee, sila po yung nag-present sa Exicom na baka pwede natin gawing 10 dahil talagang magaganda yung pelikula na even yung 9 and 10 talagang kumbaga qualified talaga at tingin nila ay magugustuhan ng ating manonood at maganda pong makasama. So that's why yung Exicom at the time decided na gawing 10. So ganun din po dito po sa 2024, 8 lang po muna yung ating talagang target. Dahil as I've said, nahihirapan din po kami insofar as pagbabalanse sa Playdate Committee ng number ng sinihan per movie. Pero kung yun nga po, madadagdagan naman po yung sinihan ng SEA at sasabihin po ng selection committee na magaganda yung pelikula, baka pwedeng gawin natin something. We'll decide on a case-to-case basis po. Depende nga po sa sitwasyon. Last na lang po, Chairman, ano pong assessment niyo dun sa film festival sa LA? Ano pong... Well, kasama naman namin si Noel, si Tita Boots, at sa successful po siya. In terms of ano? Na-appreciate siya ng ating mga kababayan, excited yung ating mga kababayan. Marami pong, despite na hindi weekend, marami pong sinihan na puno. In fact, yung iba hindi namin na-accommodate dahil meron pa pong, I think, 2 pelikula na dagdag ng sinihan para to accommodate yung request. Yung po ding awards night, talagang tiyampa. Marami pa rin pong hindi nakapasok. So, nandun po yung interest ng ating mga kababayan sa pelikulang Pilipino. Excited sila despite na medyo limited din yung promotions. Pero we expect na yung next edition po will be bigger. Ang pinag-uusapan nga namin po sa mga taga-MIFF ay mas i-expand pa. Hindi lang po Filipino audience yung atin pong i-target. Kung hindi even yung mga international audience, pati po yung mga filmmakers doon na hindi po, o yung mga creatives po sa LA na hindi po Filipino. Para po mas maipakita natin na ang mga Pilipinos po ay kayang gumawa ng magagandang pelikula na at par sa mga pelikula na pumapatok hindi lang sa Hollywood kundi sa buong mundo. Chairman, Actually, to add to that, yung Marina, pareho lang tayo ng US, no, na kailangan may event. Gagawing event talaga yung katulad ng Film Fest para manood yung mga tao. So with that also, dahil sa event na yun sa US, parang nagkumpulan at nagpupuntahan yung mga tao sa sinehan dahil sa sigasig ng mga artista, ng mga producers. At yun talaga, sama-sama. At pati press, no? Nakita natin one of the learnings that we had during the last Film Fest is on a regular play date, halos walang nanonood. Kasi parang kailangan tsagaan sa pagpo-promote, lahat ng stakeholders nagtutulong-tulungan. So that's why we're here to like have that concerted effort. Yeah, Lea. Sorry. I-add ko lang before Lea. Sinasabi niyo na ano yung lesson learned. Yun po, yung sipag ng artista mag-promote. Dati natatandaan ko, medyo matagal-tagal na rin naman ako dito sa MMFF. After ng parade, yung mga artista, wala na. Bakasyon. Sa bakasyon, babalik lang sa 27 dahil awards night. Tapos, alam naman natin, pag tingin nila hindi sila mananalo ng award, hindi na ma-attend, di ba? Pero this time, nakita namin, nagbebenta ng ticket yung mga artista. Even during, after Christmas, nasa mall sila, nagpo-promote. So nakita natin yung sipag ng mga artista mag-promote, which I think made the difference doon sa 2023. So sana ganoon din po ito pong 2024 na mas maging masipag pa yung mga artista sa pag-promote. Chairman, sorry, habol lang. What was the reason why you did away with the Summer Film Fest this year? Well, yun nga po, we want to concentrate dito sa 2024 dahil 50th ito.
At marami nga po kaming activities na naka-line up in preparation para i-promote. Kaya po, mag-overlap po kasi yung preparation doon sa summer tsaka dito sa 2024. And we want to concentrate nga po dito sa 50th edition natin para po ma-ensure namin na mas magiging successful po ito. Thank you. Sir, additional lang. Ano po yung plan ninyo regarding yung sa piracy? Kasi I think medyo after mga ilang days, may mga kumakalat na ng mga pirated na copies, lalo na online or Facebook. I think it's one of the reasons then kung bakit medyo nalimitahan yung pagpasok ng mga tao sa Pilipinas. Even abroad po eh. Yes. Well, makikipag-coordinate po kami sa mga sinihan muna. Dahil alam naman natin na normally daw nakukuha na ng copy. So siguro pag-usapan namin yan kasama Anti-Piracy Council kung paano mapiprevent yung pagkuha ng movie sa sinihan. Ganun din po siguro sa DICT at sa mga platforms tulad ng or social media sites tulad ng Facebook kung paano madaling matitake down kasi yun po yung complaint ng producers noong during the festival. Marami pang tumatawag na may piracy dito sa ganitong site. So nakikipag-coordinate naman po kami sa DICT at sa iba pa pong ahensya. In fact, tinawagan ko po si Secretary Abalos at the time para matulungan kami ng anti-cybercrime group ng PNP para po mas madaling ma-take down. At sabi ko po doon sa producer ng isang pelikula, kailangan natin mag-sample. We have to prosecute someone, hold accountable someone para mag-stop po. Kasi kung take down lang ng take down, ang problem namin hindi naman makakatch up eh. Yung mga law enforcement agencies, mati-take down to, may magpapop up na ganito. Mas mabilis yung pagdami ng sites kisa doon sa bilis namin ma-take down. In fact, meron pa nga, pagsumbong sa amin, pinapalabas daw sa bus. So, we have to call yung bus company na ano mo yan, But I think po sa Facebook yata, mas marami po talaga. Very rampant. Yun nga po, siguro tama kayo. We have to prepare din dito sa kung paano minimize if not prevent yung piracy. So, curious lang ako, nagkaroon po ba ng accountability yung nangyari nitong 2020? Well, hindi ko na muna follow up. Pero yun po yung aming usapan noong particularly ng ABS-CBN nung nagko-coordinate po sa akin. Ni-refer ko po sila sa anti-cybercrime group nga po na ibinigay sa akin ni Secretary Abalos na contact person. Ibinigay ko po kasi sa ABS yun para sila na po diretso mag-coordinate kasi hindi naman po namin kaya i-monitor yung mga sites. So sila po yung nag-coordinate. Hindi ko lang po alam kung may na-paresto sila or may nakasukan. Pero yun po yung direction namin na pinag-usapan at that time na sana may masampulan para po matikil. Kasi feeling po kasi siguro na iba take down lang naman eh. So gagawa na lang sila uli ng panibagong page, tapos i-upload uli. Tapos ngayon with yung e-wallet kasi madali ang exchange ng bayaran. So kailangan po namin pagkakas. Mark Yaco. Hi sir, happy birthday po muna sa amin. Mike po kami sir. As ko lang sir, yung way before yung mga dating MMFF films, kung manonood tayo sa sinyan, meron tayong nakikita ini-include na short film. At last year, medyo wala po kami medyo nakita mga short film inserted sa mga sinihan na napanood namin. Ngayon pang 50th, meron po pa tayong expectation na masasama siya ulit para at least ma-encourage pa rin yung mga students, other people na
gusto gumawa ng mga short film and submit it to MMFF? Yes po, ibabalik po natin yung student short film natin. In fact, magkakaroon po tayo ng caravan. Tuturo po tayo sa iba't ibang lugar ng paggawa ng short film. And then, i-open po natin yung submission ng short film. Yung mapipili pong 8, tama po kayo, ay i-prepare po natin sa full-length film. So, expect po natin na mapapanood nyo yung short film, 8 short film na i-prepare po before ipalabas yung actual na pelikula natin. Sir, at one point po ba sa selection committee, naisip niyo po or sumagi po sa isip niyo na yung pagpili po ng mga entries ay sabay-sabay na lang po yan dun sa finished film product po gawin? Well, lagi naman pong nadidiscuss yan. May mga pros and cons po kasi kung scripts, kung paghihiwalay natin yung scripts at yung finished film. Sa amin pong palagay, yung pong rule na yan na hiwalay ay effective naman. So, sa ngayon, wala pa po kaming balak baguhin dahil effective naman po yung pong formula na 4 muna sa scripts and then 4 sa finished. Tapos kay Mayor Hani po, yung ginawa po kasi dito sa Quezon City, ng Lagay, tsaka doon sa Kamanatan, nagdalhin po sila ng mga tarpaulins, banners po sa bawat kalye. Ganun din po kayo mangyayari sa kanila. Ganun din po ang mangyayari sa City of Manila po. Katulong ng MMDA. Sir, yung pong mga pelikula from the last Metro Manila Film Fest, naglalabasan na po siya sa mga streaming platforms. Except po dun sa dalawa, hindi kasi mangyari, meron pa po nangyari na screening po abroad. And yung isa po, wala pa kami balita. Pero the rest po, yung 8, lalabas na po siya sa mga streaming platforms. Kapag ganun po ba na nailagay na wala na po kayong jurisdictions? After po kasi ng festival period, wala na po kami yung jurisdiction. Except, meron po tayo sa rules natin na period kung kailan lamang sila pwede ipalabas. Yung pong sa previous rule natin ay 90 days. Meaning 90 days from January 7. Yan po ay maaari nating baguhin. May proposal po na gawing 120 days yung prohibition bago maipalabas sa streaming platform. Kasi mayroon daw po ang thinking ay hintayin na lang natin sa Netflix or sa iba pang streaming platform. Kaya po, based on sa discussion namin kanina, pahahabain po natin to 120 days yung prohibition. So, 120 days po from January 7. Doon pa lang po pwedeng ipalabas sa other streaming platforms yung pelikula po ng MMFF. Last na lang po sa mga students po, ano po yung qualification ninyo sa mga students na mag-join? 15 po ng filmmaker po ba at sa mass communication? Hindi po. Hindi po siya limited sa particular field. Basta ang age requirement po namin ay 15 to 19 years old at naka-enroll po sa school. Thank you po. Buo na po ba ang composition ng selection committee? Ay, wala pa po. Wala pa po. Kanina lang po kasi kami nag-meet ng Exicom, so preliminary meeting. Tsaka kasi po yung selection, depende po sa availability. May mga in-invite kami, minsan hindi naman available or hindi makakommit ng time. Kasi time consuming po yan. Like last year, 24 scripts ang inyong babasahin within a limited time. Tapos imagine niyo in 3 weeks yata, kailangan mo mapanood yung 30 plus movies na nakakaduling po for sure. So, and time consuming po. Imagine niyo kung 2 hours average ang isang pelikula, tapos manonood kayo ng 36 entries, that's 72 hours in total na manonood kayo ng pelikula. So, parang 2 a day. Sir, 4. Kasi others Apat? hindi namin kakayanin. 4 a day, imagine niyo. 4 a day. Marami na yun.
Opo, which is medyo masakit ako sa ulo yun. Yes. Kaya po, yun nga po, kaya kami nagpapasubmit ng letter of intent para po more or less mag-gauge namin yung period kung kailan may schedule yung pagpanood po ng ating selection. Kasi sinasabi na po namin yan sa selection, sa ini-invite namin na member ng selection committee na more or less ganito yung papasahin yung script or papanoorin yung pelikula. Dahil kung sino po yung selection sa script, siya rin po yung selection sa finish film. Isa lang po. Well, Attorney June Nardo. Attorney June, yes. Chairman, sino yung gusto nyo makitang napapanood ng tao sa screen? Big star. Meron ba kayong idea? Well, wala po naman. Mas malalaki, mas maganda. As said, syempre po, may factor pa rin po yung artista. Although hindi nga po siya guarantee, malaking factor pa rin po yung po malalaking artista. Kasi una-una, sabi nga ni Kuya Nards, meron na siyang fan base. Yung iba pa may fans na yung ano tawag doon, yung grupo? Fan club. Fan club. Yung iba may fan club, nagpapa-black screening, nagpo-promote on their own. So, talaga po malaki ang tulong kung malalaking artista mo yung ating po magiging kalahok dito sa 50th edition po. Like for instance, Chairman, pinapaugong na yung Catherine tsaka Alden. What can you say to We them? will welcome po a artista or pair or love team na papasok po na malalaki. And hopefully, yung pong hindi lamang magre-rely doon sa star power, kung hindi, sa ganda pa rin po ng pelikula. Si Mayor naman, ikaw ba may gustong artista mo gusto panood? Siyempre, Manila ka, di ba? Gaya po ni Chairman, kung sino po ang mas marami pong makakahikayat na mga manonood, yun po, dun po tayo. So, my last question na. Since 50th to, nalakayan niyo ba yung premyo ng mga winners? Attorney? Pag-uusapan po namin, hindi pa po namin na-discuss sa executive committee. Ang isa lang po namin na pag-usapan, although informally, dahil 50th po ito, instead na wooden trophy po, gagawin po namin gold team. And parang ang direction po namin ay magpapakontest kami ng design ng na gold ang design para po kaiba doon sa regular na binibigay po natin na wood na trophy. Pwede isang layan. Joke. Pwede po siguro ipapel now. Boy, ano ba yun? Toyo. Para po pwede ibenta kay Boss Toyo na mas mahal. Congratulations in advance and to my mayor na charge ngayon sa Manila. Sir, pasundot lang po sa mga questions ni June. I'm Laila from News 5. Sir, sa tingin niyo po dahil 50th ito, mas marami pang o magkakaroon talaga ng surge yung mga entries natin. Kasi especially, it's 50th, nag-full circle, babalik this year, it's Manila. Ano po yung ini-expect ninyong volume, more or less? Well, we're riding on the success ng 2023. So, I think nakita natin na bumalik yung interest ng tao. Diba, for quite some time during the pandemic, parang lahat nagsasabi na dying industry na ang Filipino movie industry. Noong 2022, naka 500 million tayo. Ang ine-expect lang namin or ang target lang namin is 600 million. Pero imagine niyo na doble. Na-surpass yung, hindi lang na-surpass yung target namin, na doble pa. So, we're relying on that na napabalik na ng MMFF yung interest ng moviegoers. So, sana ganun din kainit yung pagtanggap nila sa 50th.
And hindi lamang po yan yung aming gusto mangyari na MMFF lang ang successful. Hopefully po, ito po yung talagang start na manumbalik yung pagtangkilik ng ating mga manonood. Hindi lamang sa MMFF, kung hindi even beyond MMFF. So, hopefully ma-achieve po natin. Mayor Honey, good afternoon. How many years has it been mula noong umikot ulit sa Manila? 50 years. 50 na talaga. So yung mga nakaraan pala, kasi di ba po nagtotoka-toka din for The LG? last Well, kasi ano yata? 6 years, yes. Hindi, Mayor Estrada. Mayor Estrada, nag-post na. Pero ano lang yun? 2016. Tayo. Dumaan lang tayo. Hindi, dumaan lang. Pero, kasi nag-start lang, actually, to clarify lang, kailan lang kasi natin i-start na ikot yan, na magkaroon ng host. Kasi, for the longest time, talagang Manila lang yan eh. Ross Boulevard, magta-terminate sa Quirino. I think it started 2018 lang, Muntinlupa. Yes. 2018 Muntinlupa, 2019 Parañaque, di ba? Tapos natigil because of the pandemic. Then nag-Pasig River tayo, di ba? Tapos nag-Taguig, tapos na Quezon City recently, then Kamanapa. So, masasabi natin na for the longest time naman Manila talaga ang nag-host niyan. Pero ngayon ibabalik natin ulit after iikot sa ibang lugar, ibabalik po natin sa Manila dahil nga po historic ito, dahil full circle na. Started there 50 years ago, so ibabalik po natin sa kanila kung saan nagsimula. Bali sir, it's intentional. Sinadya po natin. Yes. Ako, the 50th. Yes, Okay. Salamat sinadya po. po. Thank you. Kaya nga po pati yung awards night sa Metropolitan Theater dahil doon din po ang unang awards night. Okay.